Okay. Alex. Action! 1, 2, 3! Switch the ball, get fresh confidence. 20 pesos! 40 pesos! 45 pesos! Congratulations! Ninyo sa Stars on the Floor. What was it like? Sadyang Hello Kathden fans! Suot ni Alden ang damit ni Catherine mga kasembreros. Medyo, siya tingnan, medyo awkward pakinggan no, na suot ni Alden yung damit ni Catherine mga kasembreros. Ganito na lang, twinning na naman at saka couple na naman ng, kasi tingnan niyo mga kasembreros itong sinuot pala ni Alden kagabi sa final battle nga ng Stars on the Floor. Ang galing talaga ni Mark Prin, no? Talagang naipagkumpara na naman niya yung suot niya. Kasi yung tela, tingnan nyo, dun sa sinuot niya yung Catherine mga kasembreros sa Dubai pa nila na last leg mga kasembreros ng kanilang promo nga nung Hello Love Again mga kasembreros. Parehong-pareho talaga ng hibla, yung fiber, kumbaga pa yung fabrics na ginamit mga kasembreros ng tela dito sa sinuot ni Sir Alden kagabi. And pareho rin ang kulay. Parang naghahalong gray na green na dark mga kasembreros, no? So, ang cute kasi tingnan nyo, talang pareho mga kasus. Hindi ako mapaniwala noon ako makita. Sabi ko, tapos pinull out ko at saka kinuha ko yung nasa documents ko mga kasembreros nung dito nga sa aking files na dating sa mall tour nila sa Dubai mga kasembreros, no, ni Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden. Pareho nga siya mga kasembreros. So either iisa ng pinagtahian at pinagkuhaan ng damit, or talagang bumili sila ng partner mga kasembreros ng kapareho ni attorney mga kasus. Grabe nag-uusap talaga sila mga kasembreros sa kanilang mga sinusuot mga kasembreros, no? Kasi tingnan nyo talagang inulit-ulit ko siyang tingnan, inulit-ulit ko siyang busisiin mga kasembreros. So pareho nga talaga ng kulay at ng fabrics ng tela mga kasembreros, na parang tuxedo siya, di ba? Na Amerikana mga kasembreros, no? Ang sinuot niyo yung Catherine doon sa Dubai nila na tsaka dito. So low-key lang talaga ang Catherine. So team panatag tayo ha, kasi si attorney at saka si client ay nag-uusap sa kanilang mga sinusuot at sa kanilang mga ginagawa sa buhay. So team panatag po tayo. And then ito, so behind the scenes, no, dalawa, ang dami nating items by the way mga kasembreros. So unahin ko itong dito yung revenue, para 3.3 billion ang inabot na ng parang revenue ng pelikula, parang yung gross income ba ng pelikula ni Sir Alden mga kasembreros, no? Doon sa kanyang box office royalties mga kasembreros. Ito ay according sa Lion Here TV mga kasembreros, no? 3.3 billion this generation's movie kings, no? Si Sir Alden mga kasembreros. Grabe. Yung pinaka-kumita niya na pelikula, of course, no, yung Hello Love Goodbye. Tapos yung Hello Love Again mga kasembreros. Tapos yung May Bebe Love 2015, kasama niya pa dito yata si Ma'am Maine Mendoza mga kasembreros, no? So talagang talagang walang kapantay. Grabe, no? Imagine niyo, 3 pelikula lang ang nagawa pa ni Sir Alden mga kasembreros na parang major. Pero kung another Catherine movie ulit, nako talagang pinataob nila mga kasembreros ang mga box office sa takilya mga kasembreros. Na nakakatuwa naman itong Catherine mga kasembreros, kasi Sir Alden ay umabot na ng 3.3 billion. So yung kay Ma'am Catherine hindi ko alam, pero may yata dito, no, merong sa kanya din mga kasembreros na parang post dito ng isang admin na dito yung sa gross income at saka sa achievements ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So grabe, Sir Alden 3.3 billion, kung kaya gano'n na lang yung kanyang galit, no, sa mga corrupt na government mga kasembreros. So yung kay Ma'am Catherine naman dito ay papuri, no, sa movie of the year niya. Dito nga sa A Very Good Girl at saka favorite bida dito sa A Very Good Girl ulit ito mga kasembreros, no. Parang medyo throwback ito mga kasembreros na kanyang achievement nga po, no. Pero nga Catherine lang sa kala mga kasembreros. So congratulations, no, kay Sir Alden. And then ito behind the scene ito mga kasembreros, no,
ng tawag dito ng Pure Foods na endorsement or na commercial mga kasmeres na ginawa ni Ma'am Catherine nga, no? So kagabi lang nila ni-release ng San Miguel Incorporation na TikTok account mga kasembreros. So kagabi lang nila ni-release itong yung ginawa niyang parang pagkain mga kasembreros na na commercial mga kasembreros. So pero matagal na ito na dito na ginawa nila mga kasembreros. So ito yung mga parang short video clips or mga behind the scenes ni attorney na sobrang ganda sa kulay blue, no? Sa color motif nila na alam natin ang kulay blue ay favorite color ni client or ni Tisoy ni Soy T mga kasembreros. And then another endorsement mga kasembreros na yung kanyang TNT na katropa mga kasembreros ay may post din, no? Sabi dito ay, katropa, ready ka na bang masurpresa, no? Mag-load ng select TNT promos para may chance ka manalo ng up to 2.5 million pesos. Text surpresa to 5858 at i-check ang yung link na ito mga kasembreros, no? tntph.com surpresa 2025 for full details. So maraming pa-premyo pag naka-TNT ka. Tapos si Ma'am Catherine mga kasembreros yung kanyang So merong 1,500,000, 100,000 at saka 25,000. And of course yung grand prize nila ay 2.5 million. So naka-blue ulit, no? Si Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros. And then ito, Sir Alden, no, ay nag-post ng dog sa kanyang Instagram story mga kasembreros. So ito ay kanyang din, no, parang bago lang niya ito pinost mga kasembreros. So simple bliss, no, simpleng kaligayahan. So yung kulay brown at saka anak niya yata itong isa, no, parang may parang ala tigre na white and brown yung combination ng kanyang aso dito mga kasembreros. And then ito, si Ma'am Catherine, another behind the scene ito ng kanyang Colgate naman mga kasembreros. Ang cute kasi yung sa likod niya puro green screen lang, no? Green studio mga kasembreros. Yung dito yung nakalagay. So akala kasi natin, di ba, yung yung ginawa niyang Colgate na advertisement ay may mga may mga kung ano-ano sa likod mga kasembreros, pero ito pala ay lang green screen lang siya mga kasembreros. So ang cute lang dito ni Ma'am Catherine. Parang one take lang siya, no? After ng one take ay dahil sa galing ni Ma'am Catherine ay tapos agad at saka good take siya mga kasembreros. So nakakulay red dito si attorney. And then parang of course, no, ang galing no. Ang galing ng acting ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So pinasaglit lang siya. Tapos ay one take lang siya mga kasembreros. So none other than Phenomenal Box Office Queen herself. So sa Colgate niya ito na advertisement or commercial mga kasembreros. Then ito, last item natin mga kasembreros, no? Ito yung time na hinihinga na ng pasasalamat or word of thanks mga kasembreros ni Sir Alden. Sina Dasri Choi at saka si Sir Rojan Cruz nga. Kasi sila yung champion ng first season ng Stars on the Floor mga kasembreros. So malupit lahat sila, magagaling, no? Akala ko nga dito si Ma'am Glyza yung mananalo or si Kuya Ashley. So magagaling si Dasri Choi kasi talagang linya lang, forte niya talaga yung pagsasayaw eh. Magaling talaga ito siya sumayaw mga kasembreros. So parang talagang siya yung nanaig at saka nanalo. Well, of course, lahat naman sila ay panalo na, no? Lahat sila ay tawag dito champion na mga kasembreros. Pero iba pa rin yung ikaw yung tanghaling grand winner sa first season ng Stars on the Floor mga kasembreros. So ayun po siya mga kasembreros, no? So congratulations kina Rojan Cruz at saka kay Ma'am Dasri Choi, no, mga kasembreros, mga ka-Athenatics. And then ito, so last item pala natin ito mga kasembreros, sorry hindi ko ito na isama. So ito yung kakulitan ni Sir Alden sa
Dito sa sting niya mga kasumbrers, no? Sabi niya 20 pesos, 40 pesos, 45 pesos, congratulations. Sabi niya ganun dito sa yung nakuha na yung sukli mo sa jeep. Tapos may sting, naka-red siya mga kasumbrers. Hindi ko na ito na isama nung nakaraan. Kung nama ko siya dito kasumbrers, no? So actually yan lamang sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pahingan po natin ang Word of God. Today is October 19, 2025. Blessed Sunday po ha sa bawat isa. Sana po ay pahingan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasambreros ha. Ang title po natin, Galing Lahat sa Ama. John 17 verse 7. Now they have known that all things which you have given me, Jesus Christ speaking, are from you, referring to God the Father or Amang nasa langit mga kasambreros. So dito sa verse nito mga kasambreros ay mawi-witness natin yung profound intimacy, yung closeness ba, yung pagkalapit mga kasambreros between God and Jesus Christ, between God the Father and His Son Jesus Christ mga kasambreros. Pasensya na po kayo, medyo maingay po ang video ngayon sa amin ha. Weekend po kasi. So and God the Father in this verse nito mga kasambreros, through His prayer, referring to Jesus Christ, He shows us that He knows or how He knows God intimately and personally. So kasi parang sa ano lang yan parang sa pamilya. Kunwari ako ang nanay ko at saka ako, close kami mga kasambreros, more than more than she has sa aming neighbors. Yung kapitbahay namin at saka yung nanay ko, of course, ay mas malapit ako sa nanay ko kasi nanay ko yung mga kasambreros. So same goes with Jesus Christ and God the Father. Jesus Christ is the closest ever na na tao o persona mga kasambreros, and God of course sa Diyos Ama, because He is the Son, no? Or the Messiah, the Son of the living God. No more, no less, na wala ng iba mga kasambreros. This knowledge goes beyond mere acquaintance. It is a deep, heartfelt connection born out of love and mutual understanding. So Jesus speaks of knowing the Father not just in a theoretical or abstract sense, but in a personal and experiential way. We can ponder on the nature of our own relationship with God as we reflect on this verse. Do we seek to know God intimately like Jesus did? Do we approach God with a deep sense of love and openness, willing to share our thoughts, desires, and fears with Him? So, yung pagiging close mga kasambreros, no? Kasi lahat naman, no? Ang lahat ng meron tayo mga kasambreros ay galing sa Panginoon. Kumaga pa siya ang pinagmulan. Yes, of course, sabihin mo na, ang bag na to, ang computer na to, hindi naman si Lord ang gumawa eh. Pero siya ang pinagmulan ba ng lahat mga kasambreros. Sino ang lumikha dito sa laptop, for example, or sa cellphone, for example? Tao. Sino ang gumawa sa tao? Sabihin mo, magulang nung tao na gumawa, no? For example, si Martin Cooper ang nag-imbento ng cellphone. So, ang magulang ni Martin Cooper. So, sino ang nag-imbento sino ang gumawa, no? Saan nang galing ang tao in general na lang mga kasambreros? Sa Diyos, no? Kung kaya siya ang pinagmulan mga kasambreros. So, unlike sa mga natural phenomena like lightnings, mga kidlat, mga earthquakes, so He allowed these natural phenomenon or these calamities or these phenomenon mga kasambreros ilalim ng heaven. Ang verse na ito nag-serve ng powerful reminder of the inseparable connection between Jesus and the Father, highlighting the divine origin of Christ's teachings and purpose. So, merong divine origin mga kasambreros. Kung para sa atin, no, hindi lang tayo sumulpot na parang kabuti. Meron tayong magulang, meron tayong nanay, meron tayong tatay. So, maliban dyan, ang tao ang pinaka-original na gumawa ay ang Diyos mga kasambreros. So, ganon siya mga kasi the context of this verse within the Gospel of John is crucial, as this book uniquely emphasizes the divinity of Christ in His profound relationship with God. So, yun yan, no, talagang ang verse na ito mga kasambreros ay napaka-crucial at saka relevant pa rin kasi tayo din ay gusto pa ang significance nito at saka relevant sa atin. Tayo na ay maging intimate dapat sa Panginoon. Kaya maging intimate tayo mga kasambreros, maging close tayo sa Kanya in prayer, in reading His Word, in meditating His Word mga kasambreros, and of course, in obeying His Word and work in His ministry.
when we delve into the key phrases of this verse, we uncover layers of meaning that deepen our understanding of Jesus' relationship with the Father. Now they know, no, sabi nito sa verse na, di ba? Now they know, no, alam nila na mga disciples and people that have been going with them together. Despite a moment of enlightenment for the disciples, a turning point in their comprehension of Jesus' identity and mission. So, kasabi nito na alam nila, okay? Alam nila mga kasembreros yung ginagawa ni Lord Jesus Christ and the purpose of why He was doing such. The phrase, everything you have given me, sabi niya dito, I speaks divine bestowal of knowledge, purpose, and authority upon Jesus by God, during the Father's role in equipping His Son for His earthly ministry. So, sabi na, and comes from you. So, lahat-lahat, no? Ito rin mga kasembreros na maliban sa sinasabi natin na ang lahat ay nagmula sa Panginoon, ay, kung ano lang yung naandon na binigay ng Panginoon mga kasembreros, let's say mga disciples, yung mga tao na sumusunod kay Lord Jesus Christ, the crowd mga kasembreros ay ibinigay, no? Binigay yun ng Panginoon, parang pinahintulot ng Diyos Ama na sila yung mga maging tagasunod, tagapakinig at tagagawa mga kasembreros ng kalooban ng Panginoon. Consider a child receiving a precious gift from a parent, a gift imbued with love and wisdom meant to guide and nurture them throughout life. Just as the child cherishes this gift knowing its source, believers can hold fast to Jesus' teachings knowing they stem from the infinite wisdom and love of God the Father. So parang isang bata daw, no, na nakareceive at nakatanggap na regalo mula sa kanyang magulang. So tayo din po ay parang cherish dapat natin yung regalo at saka yung si Lord Jesus Christ Himself, na the greatest gift mga kasembreros na ibinigay ng Diyos Ama sa atin, because without Jesus Christ we are now nothing. Kung wala nang nag-exist, no, there are no humans na nag-exist sa mundong ito mga kasembreros if not God, no, sent His only begotten Son for us to redeem us and forgive us mga kasembreros and give us access sa heaven mga kasembreros. So reflecting on the divine origin of Jesus' teachings in our daily lives can infuse our challenges with a sense of purpose and direction, reminding us that the guidance we seek in His words is rooted in divine wisdom. So tayo talagang kailangan natin ng guide araw-araw. Okay? Kagaya ng isang bata, kagaya ng kahit na matatanda, no? Kailangan ng wisdom, kailangan ng direction, kailangan ng tamang choices, tamang plano, kasi pag nagkamali yan, damay-damay na yan lahat mga kasembreros. Madadamay na yung kaibigan, yung nanay, yung tata, yung kapatid, and sa asawa, and so on mga kasembreros. So damay-damay. So parang yung sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan mga kasembreros, no? So ganun po ang pamilya. Ultimately, embracing the truth that Jesus' mission and teachings originate from God invites us to a trust wholeheartedly in the path laid out by Christ. So it is not merely a human construct, but a divine plan designed for our ultimate good and spiritual growth. So ang parati nating tatandaan, yung pinaka ninonurture, inaalagaan at saka dinidevelop at pinapalakas natin mga kasembreros ay yung ating spiritual aspect, yung ating spiritual na buhay. So paano natin gagawin yun? Panalangin, unang-una yung salita ng Panginoon, yung Holy Bible mga kasembreros, magbasa and then sundin mga kasembreros, panalangin and pag-church mga kasembreros na inyong paggawa ng kanyang kalooban at purpose sa ating buhay. Ano ba yun? No? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. So doon na papasok yun, no? Na maglalalaan tayo ng panahon sa Kanya, magbibigay tayo ng panahon, and then gawin natin kung ano yung inuutos niya sa Biblia mga kasembreros. So ganun po siya. And yun, yung mahalin natin ating kapwa-tao, kagaya nating sarili mga kasembreros. So yun lang, parang sinummarize nila sa dalawang utos, sa two greatest commandments mga kasembreros. So pero doon nakapaloob na hindi paloob sa dalawang teachings na yun or greatest commandments na yun mga kasembreros. Kung kaya talaga rin natin kasembreros, walang purpose, parang ano lang, parang dito parang superficial ba, materialistic, tsaka ano lang yung parang nakabase nila lahat sa material things, sa mga temporary happiness and leisures mga kasembreros. Although hindi naman masama itong mga temporary na happiness it's just meron tayong deeper calling and more purposeful and meaningful calling mga kasembreros sa buhay na dapat gawin, no? So ganun siya. Alright, so now for the
Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-asa and purpose sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga surasan pa. Alam po. I love you.